Muling binakbaka ni Vice President Sara Duterte ang mga mambabatas na kumikwestiyon sa patuloy na paghingi ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sa isang pahayag, kabilang sa mga binanggit ni Duterte, si Senator Risa Hontiveros. Bagamat nagagawa raw aliwin ng senadora ang publiko sa kanyang flair for drama sa mga pagdinig, nangangarap lang na iligal ang paglilipat ng confidential funds sa OVP. Bukod kay Hontiveros, dawit din sa tirada ni VP sina House Deputy Minority Leader Franz Castro at mga miyembro ng Makabayan Bloc. Dagdag pa ni Duterte, hanggang ngayon ay walang maipakitang konkretong ebidensya para suportahan ang aniyay marumi nilang imahinasyon. Dahil sa kahihiyang dala ng mga nasabing individual sa Senado at Kamara ay hindi na sila dapat bigyan ng atensyon. Nitong nakaraang linggo, kinuwestiyon ng mga mambabatas ang paglipat ng Office of the President. Actually, iba talaga humirit ito si Vice President. No? Talagang pag sinabi ng wag nang pansinin ang drama ni Hontiveros. Kasi tama naman talaga siya. Kasi si Hontiveros pag nagsalta parang dumadrama. Yung ultimong speech na binabasa pa niya eh. Alam mo yun, yung sagot sa mga patutsada, binabasa pa. Ang inyong dapat mag-newscaster ka na lang. Bagay sa'yo, Hontiveros. Newscaster na lang. Yung medyo merong drama yung pagsasalita mo. Hindi, diba? Totoo naman eh. O, tapos yung sila Franz Castro tsaka yung isang kumblo doon. Dapat di na pinapansin yung kumblo na yun eh. Kasi wala namang nagawang tama yung mga yun eh. Wala namang magandang naidulot sa bahay. Ewan ko nga sa inyo mga Pilipino, ba't binoboto nyo pa yun eh? Ewan ko ba bakit umaabot pa sila sa ng party list eh? Bakit pa sila nananalo? Sana sa susunod na eleksyon, wag na silang manalo. Kaya maingay yung mga yan. Pansinin nyo, pag yan na wala na sa kamera, kahit anong daldal niyan, hindi na papansinin yan. Kasi tayo mga Pilipino, ang problema sa atin, yung iba sa atin, nagpapaloko pa, nagpapatakot pa kayo. Kasi balita ko, kaya daw nakakakuha ng boto yan, doon sa mga probinsya, yung mga liblib kung saan pinamumunuan ng mga MPA. Tinatakot daw. Di umano. Ha? According to sa tinatakot daw para iboto yung mga kakampi nila. Diba? Kasi kung ganyan mangyayari sa Pilipinas, ay pambihira naman Pambihira, tigil nyo na yan. Kasi sayang na yung binabayad natin sa mga kongresista na yan. Wala namang kakwenta-kwenta. Binibigyan pa natin espasyo mga boses ng mga yan. VP ng 221 million pesos na budget. Sa perang yan naabot sa 125 million pesos ang naliquidate bilang confidential funds. Pinasalamatan naman ni VP Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal ng administrasyon dahil sa patuloy na pagsuporta sa kanya. Ayon naman sa Office of the Executive Secretary, may kapangyarihan ng Pangulo na aprubahan ng ganitong transfer sa ilalim ng Fiscal Year 2022 Contingent Fund. Matapos ang pahayag ng Vice Presidente, agad pumalag si Senador Risa Hontiveros. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Tina po, sasagot na lang ha, babasahin pa. Tanga ba kayo, madam? Hindi, ako nagtatanong lang ako, Madam Senator Hontiveros ha. Sino gumagawa niya? Script niyo? Hindi, ako, okay lang sa akin, kunwari magbabasa ka ng script in front of people. Okay yun, walang problema kasi talaga minsan yung fear sa stage, kailangan mo para siguradong mabigay mo yung mensahe mo, di ba? Alam mo yun? Kaya lang kasi kung nasa puso mo yung sasabihin mo, lalong-lalo na, yan naman ay isang video recording. Hindi naman po yan hindi naman po yan maraming taong nanonood. Yan, isagot mo, video recording mo yan. Ilalabas mo lang yung sa puso mo, hindi yung pa mailabas. May ibig sabihin po niyan. Di ba? Malamang wala sa puso nyo yan. Puro drama lang talaga sa buhay nyo yan. Kasi ang simple ng sagot mo, binasa mo pa. Gagawin mo lang ang trabaho mo. Gagawin mo lang ang trabaho. Hindi, alam ko, feeling ko lang naman. Kaya niya binabasa yan para madagdagan niya ng drama. Madagdagan niya ng emosyon, di ba? Gagawin mo lang. Parang gusto nitong pumalit kay hindi, wag naman na yun. Wag mo nang pakialaman yun. Na yun eh. Wala na yun sa mundo. Wag nang. Amusing na agad. Trabaho lang. Walang drama. Trabaho lang.
Walang drama. Pero drama siya ng drama. Trabaho lang. Walang drama. Diba? Tuwan-tuwa siya eh. Sasagot lang siya, pwede naman siya magbigay ng statement. Oh, si Vice President niya, binigay lang niya yung official statement niya. Siya, kailangan pa, trabaho lang, walang drama. Trabaho lang, walang drama. Parang may sintu-sintu lang eh. Siningil din ni Ontiveros si VP Sara sa sarili nitong pahayag sa Senado. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? No, Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. tingnan mo naman kasi yung suot. Pati ba yung pawis, papansinin mo? Eh may ganun talaga eh. Totoo naman. Tatanungin ko kayo, di ba meron talaga yung taong pawisin? Yung pawisin, tumatagaktak ang pawis? O kita mo naman yung suot ni Madam Vice President. Kita nyo naman. May damit yun. O may bra yun. Dito, ito, walang biro ito ha. Alam nyo kung bakit mainit sa pakiramdam ng mga babae? Kasi may bra sila sa loob. Minsan pa nga yung bra nila medyo parang corset type pa eh, malaki-laki. Tapos may damit sa loob. Kasi makati yung suot-suot niya parang barong. So hindi naman pwedeng barong tapos bra na, di kitang-kita naman. So patong-patong yan. Oh, tapos ang dami-daming nakapaligid sa kanya, ang init-init. Daming sundalo, ang daming pulis. Naturalmente mainitan yan. Tsaka hindi ko siya pambabastos po ito ah. Hindi naman po, alam naman natin pag medyo may built ang katawan ng isang tao, medyo mas madali yung pawisan, 'di ba? Mas naiinitan. Katino si Dada. Pawis na pawis. Hanggang ulo pawis na pawis, 'di ba? Pero pagkapayat ka, ginawing ka eh, 'di ba? Oh, 'di ba pagkapayat ka, hindi ka masyado naiinitan. Oh. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. Oh, sabi nito isa, mainit talaga diyan, sir. Maraming demonyo sa paligid. Oo, ando sila yung Tiberos eh. Oh. Kung kumpiyansa nga raw si VP Sara sa mga confidential funds, bakit hindi niya ito ipagtanggol Ang init kaya niya suot na ganyan, oh? at sagutin ng diretso? Tanong pa ni Hontiveros, bakit ba kailangan ng OVP at DepEd ng confidential funds na mas malaki pa sa pondo ng DND at NICA? Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Alam mo kung anong weird dito? Tandaan ninyo, nag-meeting naman sila eh. Nagkaroon ng closed session yan eh, yung mga senador. Di ba binalita din natin dito yan? Nagkaroon na sila ng closed session, tinatalakay ang confidential funds ng Office of the President and Vice President. Tinalakay naman doon. Bakit hindi niya questionin doon? Bakit hindi siya magsalita kasama yung mga senador niya? Di ba? Sa isang pahayag naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, hindi entitled sa confidential funds ang OVP dahil hindi naman ito nakalagay sa approved 2022 national budget. Kaya dapat lang ipaliwanag ni VP Sara kung saan ginamit ang bawat sentimo ng 125 million pesos na galing sa Office of the President. Welta naman ni VP Sara, assumption lang ni Castro na walang confidential funds na itinalaga para sa OVP noong nakaraang taon. Alam mo, meron kasi ako napanood tungkol dito sa confidential. Yan yung kini-question kasi ng itong mga makabayan block. Yung mabilisang pag-transfer ng confidential funds from OP to the Vice President. Okay? Kasi nga, at that time, nag-change ng, yun yung last year, 2022, nag-change ng leadership. Sabihin, yung half ng budget parang nagamit na, naayos na. Pero meron palang nilive doon na parang hindi nilagyan ng kasi 'di ba bawal maglipat ng budget pagka naayos na sa GA. Ibig sabihin pag naayos na yung buong taon, dapat bawal na. Meron palang funds na talagang naandun sa OP, Office of the President, na hindi nilagyan ng label kung saan mapupunta, talagang ipini-repair
for the Vice President. Okay? Kasi nga, nangyayari yan every pag-change ng leadership. Kasi pag nag-change ang leadership, naiiwanan yung half nung budget na usually yung leaving administration nagagamit yung buong budget. Actually, may problema tayo pagdating dyan eh. Kasi, isipin nyo nagpapalit ng presidente o nagpapalit ng administrasyon, half na. Kalahating taon na. 'Di ba? June 'yan. O, most likely June, July. May election, June, tapos July. Kalahati na, nagamit na yung budget. Yun ang problema, nagagamit na yung budget noong taon na yun. Paano mabubuhay yung taon, yung remaining months, kung walang budget ang isang opisina? 'Di ba? Yun yung tanong dun eh. Kaya iyan ang isa sa mga sinasabi nga na may inalat na noong pang-una. Yan yung pinag-argue nila na sinasabi ng Makabayang Black, mali daw, pero sinasabi naman dito, tama. Ang tanong ito. Kung mali yan, bakit hindi nyo na lang i-demanda o di kaya kasuhan ang opisina? Hindi nila magawa yan kasi yan po ay alam na ng mga kongresista at ng mga senador. Nagigets nyo? Matik na yan, alam nila. Bakit nag-iingay itong mga Makabayang Black? Wala lang, gusto lang nila mag-iingay.